kailangan meron tayong monitoring. Tinitingnan mo yung kahinaan niya at mag-training tayo ng skill. Ikaw mismo, kung kinakailangan, ikaw magturo. Kung talagang master mo ang video editing, turuan mo yung editor mo. Kung talagang master mo ang pagbebenta, ikaw ang mag-orient sa pagbebenta. Okay, Gilivers, sa lahat ng may negosyo, 4 na bagay na hindi mo dapat pinapayagang nangyayari sa loob ng negosyo mo. Let's go! Welcome to Rockstar Entrepreneur. Okay, so pag-usapan natin, unang-una, huwag mong payagan na meron kang kahit isang mahinang empleyado. Alam nyo, misa sa atin, hindi tayo matyagang nagmo-monitor ng mga empleyado natin. Hindi natin dapat pinapayagan na mayroong mahina. Anong ibig sabihin ng mahina? Ang mahinang empleyado, ibig sabihin, hindi niya na-perform ng maayos ang task or skill na nakaatang sa kanya. Hindi requirement na porke mabait, okay lang. Hindi requirement na porke magalang, okay lang. Hindi requirement na porke laging nandoon, laging naka-smile, okay lang. Ang kailangan natin is skill to deliver. Ang kailangan mo is skill para makabenta. So, hindi natin kailangan ang mabait, masaya, pero mahinang empleyado. Okay? Huwag nating payagan. Pero, hindi ko po sinasabing tanggalin. Ang sinasabi ko, tingnan natin para matulungan natin. Kailangan meron tayong monitoring. Tinitingnan mo yung kahinaan niya at mag-training tayo ng skill. Ikaw mismo, kung kinakailangan, ikaw magturo. Kung talagang master mo ang video editing, turuan mo yung editor mo. Kung talagang master mo ang pagbebenta, ikaw ang mag-orient sa pagbebenta. Or if there's a need for you to hire someone to train your employees, you do it. Huwag mong payagan na merong 1, 2, 3 na mahinang empleyado sa loob ng kumpanya mo. Iyan po ang isang magpapahina ng negosyo natin. Okay? Pangalawa, huwag mong payagang mangyari ang merong kampi-kampi. Dapat maramdaman mo kung kinakampihan ng department head mo yung empleyado mo. O yung magkatabi dyan, baka nagkakampihan na. Wala dapat nagkakampihan na department head to department head or empleyado sa kapwa empleyado. Walang kampi-kampi. Kasi yan na ang nagsisimula nang hindi na sila nagiging loyal sa'yo. Tandaan natin, ang empleyado mo, lagi mo i-check, dapat loyal sa'yo. Hindi loyal kahit kanino man, sa'yo lang siya dapat maging loyal. Okay? Kaya walang kampi-kampi, ikaw ang dapat niya kakampi. Alright? And third po, ito po, simple dishonesty. Ito yung mga simpleng hindi pagtatapat sa'yo. Time, pag nagtanong ka, ano oras ka dumating? Nandadaya sa oras. So sa mga finances, sa mga accomplishment, sa mga malilit na bagay, huwag nating pinapayagan nangyayari yan sa ating kumpanya o sa ating negosyo. Dapat alam natin, dapat na-check natin. Maliit pa lang, kailangan na-check. Sabihin mo, pakita mo, panindigan mo, hindi ako pumapayag ng mga ganyang pagkakamali o ng mga ganyang dishonesty. Buti pa magtapat sa'yo. Umamin, na-late po ako. Umamin, ito po yung nakabili po ako nito, na sobrang po ang kain ko sa Jollibee. Dapat po 150 lang ang budget, naging 250. Umamin sa'yo, sanay ng mga empleyado. Okay? And last, pero bago yan, kape tayo. Kape muna tayo. Okay, again, our invitation sa lahat ng mga may business, meron tayong Rockstar 3-in-1 Business Coaching Package. Okay? PM lang sa personal FB ni Doc. And salamat sa mga nagpa-coach ngayon sa atin. Kahapon galing tayo sa Clark, kanina sa Glorieta, bukas sa Shangri-La, and papunta tayo ng LU, San Juan yan. Papunta kami this week. Okay, let's go. PM na sa personal FB ni Doc. Alright? Number 4, huwag mo ding payagan ang mga may luging araw. Alam nyo, minsan mistake natin mga negosyante. Pumapayag tayo na merong araw na lugi tayo. Hindi po dapat mangyari yan. Ang pinaka-minimum na dapat mangyari sa negosyo mo, yung marating mo ang break-even point. Ang break-even point, ito po yung kailan ka o ilang number ng produkto ang dapat mabenta para mag-break-even ka. Okay? At least marating mo yon. Pero hindi pwedeng bumaba doon. Okay? So, halimbawa, kagaya nung isa kong kinotes, nag-usap kami about lechon manok. Ilang lechon manok ang dapat mabenta sa isang araw para mag-break-even siya? Dapat alam natin yon. Ilang milk tea, ilang baso ang dapat mabenta mo para mag-break-even ka? Ilang plato ang dapat na consume para mag-break-even ka?
Okay? Dapat alam natin yan. At sikapin natin, lumalampas tayo dyan. Okay? Alright, so, G-Leapers, wag ayan na nangyayari to sa negosyo natin. Bantayan ang negosyo natin. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.